Tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong at Bad Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Erwin Tulfo, napahiya po kay Goma, Richard Gomez. Tandaan nyo po, number one po to lagi. Karamihan po, no? Karamihan po sa mga survey, number one po si si Erwin Tulfo, no? At tapos si Richard Gomez po ay dating artista at congressman. Alam nyo, hindi lang po makapit sa politika si Richard Gomez, pero magaling silang mag-asawa, no? Hindi lang sila, ayaw lang nilang i-try mag-national. Si Richard Gomez, nakakadami na sa akin ng paghanga ako eh. Kasi iba yung dating niya sa hindi siya yung pangkaraniwan na si Tulfo, ang mga Tulfo po talaga, real talk po tayo. Pasensya na yung mga Tulfonatics. Mas more sila sa projection eh. Totoo naman nakakatulong sila pero maliitan. Ano sila yung typical na radio program na meron ka yung mga sanay tayo diyan eh, may mga oldies, sanay po tayo sa ganyan eh, yung may iluluhog. Iluluhog ko po sa programang DCRH itong aming problema. Tapos tutugunan, no? Yung mga paisa-isa o isang grupo, kaya pong tugunan yan eh. 'Di ba? Panay panay angas pero kulang sa substance. Tama si sides. Yun po talaga. Ako tingin ko ano, pati kita nyo kung paano sila mag-project. Pati yung paraan nila na pag-English, kinakailangan may English accent. Nagsilaki ba sila sa Amerika? Eh, curious lang ako. No? Si Richard Gomez, iba talaga pag yung ano, yung discipline. Ano kasi siya eh, semi-athlete. Actually, athlete talaga siya dahil nag-represent pa yan, kung di ako nagkakamali. Nirepresent niya pa yung Pilipinas sa mga sporting, kahit sa Southeast Asia, yung ganun, eskrima. Hindi lang siguro siya nananalo, pero yun po yung meron siya nun eh, yung athletic na kaya sa tingin ko, inaaral niya talaga eh, at saka naging mayor siya ng matagal. Alam niyo 'pag nagiging mayor ka talagang puwersado kang matuto eh, papaano maging pinuno eh. Diyan kasi sa Congress, sa mga congressman, puwede kang umupo lang, si Lito Lapid nga puta Mil Frian de Chavez, thank you very much sa 2 pounds, 'yan. Gagawin na natin 'tong ano. Real talk po, 'di ba? Si Lito Lapid nga pinakamagandang ano 'yan eh, pinakamagandang halimbawa eh. Napakatagal na po sa Senado niyan, nakaka-survive siya ng hindi naririnig ang boses. Pero ito si Richard Gomez mukhang talagang may potential 'to na maging senador balang araw, eh. Kasi sabi niya nga 'di ba, from, center ng drug diyan sa region nila, naging pinaka-progressive 'no, na na city yung Ormoc. Totoo po 'yan, yung Ormoc tingin natin mahirap na lugar 'yan. Puwede 'no, puwede 'yan si Richard Gomez. Okey, thank you very much kay Roxanne Badron na nagbigay sa atin ng SGD 500. Pag-uusapan din po natin, eto po si, Pangulong Duterte at tsaka yung mga kasama niya si Senators Bato and Senators Bongo. Senators Bato and Go. Ang daming S, eh, 'no? Sinampahan na po ng, crime against humanity at iba pang krimen. Pinasasampahan pala. Correction po, nirekomenda po silang sampahan. Nasa script talaga, eh, 'no? 'Yan din ba yung sinampa ni ano,
Yan din ba yung, sinampa ni Trillanes? Ang problema, kung sa ICC po nila gustong ibigay yan o ipakuha sa ICC, hindi rin po sapat kasi hanggang ngayon yung ICC nananawagan pa rin po ng testigo, eh. Tandaan po ninyo, korte rin yun, 'di ba? Korte pa rin yung ICC. Hindi po naman sila papayag na walang testigo katulad nitong ginawa ng mga 'to, na hindi nakikita yung testigo, et cetera. Ngayon, dalawa lang naman po ang patutunguhan niyan ng sasampa. Kung nagsampa po dito o nagsampa, definitely 'pag sinampa po 'yan, 'pag ang nagsampa po niyan ay sa ibang bansa, UN or, ICC, wala tayong pakialam diyan, 'di ba? Wala po tayong pakialam diyan, gaguhan na 'yan. Pero kung dito po sinampa 'yan sa Pilipinas, dalawa lang po patutunguhan niyan, ang patutunguhan po niyan, it's either, guilty si Tatay Digong or not guilty. Mas malaki po ang problema haharapin niyo 'pag dineklara niyong guilty si Tatay Digong. Guilty siya na kasi presidente siya. Guilty siya kasi presidente siya na nag-conduct siya ng war on drugs. Isa sa pinakamatagumpay, isa sa pinakamagandang proyekto ng isang presidente na naglingkod sa Pilipinas. Parurusahan niyo siya dahil sa ganda ng kanyang, ginawa bilang presidente at nag-conduct siya ng war on drugs na, naging war on criminality din dahil ayon nga sa ating paborito 'no, 7, 7 ngayon, 7 sa bawat 10 krimen ay dahil sa droga. Sabi ni Boss Toyo, "Bumalik na po ang droga." Ay noon pa yun 'no. Hindi talaga ako makakalimutan yung ano na yan, eh. Okey. Ngayon, hindi lang po yan yung nangyayari ngayon sa Pilipinas 'no, yung sasampahan po nila, medyo kumakambyo na po at mukhang mukhang nagkakasakitan po. Ako, behind the scene, nakikita niyo po yung reaction, 'no? Nagre-react na po ngayon si Martin Romualdez. Nagre-react na siya diyan sa mga patotsada. Actually, sa mga bintang sa kanya na ginagamit niyang pamumulitika yang ano 'no, kanino ba masasaktan 'yan, 'di ba? Yung magpipinsan mukhang nagtatalo-talo na ngayon. Kasi alam na ni Aimee 'yan, eh. Alam din ni BBM. Ngayon po parami parami po ng parami. Anohin muna natin 'tong maliliit na 'to, para bago natin bigyan daan yung detalye. Parami po ng parami ngayon, 'no, yung mga general o dating general na nagsasalita laban sa ating, nangyayari po sa ating pamahalaan. Never pa po, dati 'pag ganyan putya ano kaagad, 'no? Ngayon po very vocal. Panahon po ni Pangulong Duterte wala po nagsasalita na general o dating general, against 'no, against sa kasalukuyan kay Pangulong Duterte. Ngayon po kakaiba 'to, 'no? Halos lahat po na ng general, hindi pala ang dami na po. Tapos meron pang mga kabatch si Wilkins, lahat po sila. General, colonel, kapitan, lahat po ng mga opisyal, mga PMA. Iba't ibang batch po 'tong mga general na 'to. At 'yan sa tingin ko hindi lang po sila nagsasalita niyan, 'no? Sila pa po ay, pati po ang dala-dala nila yung kanilang mga, ano bang tawag diyan sa kabatch? Kabatch din ba? Hindi kabatch, eh. O kabatch na lang para yung mga classmate nila, yung kanilang mga kamista.
Sa'yo BP Sara, in-expose mo na 'tong mga 'to bago namin makita sa aktuwal. In-expose mo na may control ng budget ng Pilipinas ay si Martin at saka si Saldico. Bago pa namin makita 'to ngayon kung paano nila mina-manipulate yung bicameral committee. Then the announcement was covered live and broadcasted publicly via video call to the AFP Chief of for Propaganda. Ayan, no? Naalala niyo yan? Si Martin tumatawag sa AFP. Gamit na propaganda talaga. Kaya galit na galit si retired General Pokis. Ayan. That the announcement was covered live and broadcasted publicly via video call to the AFP chief for propaganda purposes is even more shameful. That the increase was done not out of goodness of one's heart, but to buy the loyalty. Yung po yung masakit sa mga PMAyer. Not out of goodness, but to buy the loyalty of the soldier for political consideration is a dishonor to the soldier. The soldier must object to this dishonor. He can live with less food as he had endured for. Ayan po, ang pahayag. Hindi na natin tutuloy. Naramdaman nyo na yung hindi po natuwa ang mga general na insulto po sa ginawa ninyong pagbibigay ng 200. Oo nga naman, what is 200 na food allowance? Di ba? Ganun ang tingin ni Martin tsaka ni Saldico eh. Lahat ng tao katulad ni Grace po at tsaka ni Chis Escudero. Batuhan mo ng bato eh, magiging tagapagtanggol mo na. Nakakahiya ka, Chis. Pati yung pagkakat sa budget ng DepEd, ipinagtanggol mo pa. Puro ka kahihiyan. Ang inabot sa'yo, ginawa kang waiter, ngayon, ginawa kang aso. Tinapunan kayo ng buto, akap, o eto, umaangal ba kayo? Ayaw nyo ba ng Ayaw nyo ng akap? Tatanggalin nyo? O eto, Chis at Grace po, buto. May share na kayo sa akap. Eto, buto nyo. Bigla na kayong tagapagtanggol kayong dalawa. All of a sudden, umingay si Chis Escudero tsaka si Grace po para ipagtanggol yung mga cut. Palpak naman yung pagtatanggol. Paano pinagtanggol ni Grace po? DepEd, wag na kayong mangal. Malaki pa rin naman budget nyo eh. Anong uri ng pagtatanggol yung ganyan? Kinaltasan kayo pero wag na kayong umangal kasi malaki pa naman din ng budget nyo. Ano pa yung sabi niya sa isa? Pinarurusahan kasi natin itong Hindi naman gantong-ganto yung pagkakasabi, no? Pero pinarurusahan natin eh. Pinarurusahan natin yung PhilHealth kaya natin zero budget. Alam niyo po, ang dami po nagalit diyan. Ang dami pong nagalit sa inyo. Okay, punta na po tayo rito kay Erwin Tulfo. Pinahiya po ni Goma. Ganito po yan, nag-privilege speech po si Erwin Tulfo. Ito po, meron siyang gusto na yung speech niya, ang laman na speech niya, gusto niyang baguhin yung isang batas na parang yung mga media dapat kasama pag yung mga hulihan ba ng droga. Hindi ko ganong makuha eh. Basta yung batas sa droga, yung mga panghuhuli, pati hanggang dun sa yung yung kinakailangan yung media kasama. Ngayon, no? So, nag-practice ng English si Erwin Tulfo kasi narinig yata ni Erwin Tulfo na galing na galing. Galing na galing po ang lahat ng mga kapanalig nila kay Luistro. Siguro na ay ganun pala. Para magmukha akong magaling. Kasi number 1 senador ako eh. Ang nakikita naman nila dahil Tulfo lang ako. Kinakailangan magmukha akong magaling. Kinakailangan ko ng American accent. Kaya nag-speech po ng American accent. Antindi.
Akala mo nasa American ano ka, eh, nasa American na Justice League. Oh, 'di ba? Ngayon, pagkatapos niya na speech siyempre puwede ka bang tanungin? 'Di nagtanungan, Inglesero din pala 'to si Richard Gomez. Pero mas magaling nga lang mag-English si Richard, Filipino-English niya, eh. Ang sinasabi ni Richard Gomez, "Kayo po ba ay miyembro ng, Committee on Drugs?" Basta yung committee sa drugs. No, because I'm a member of, member daw siya ng ano, ng House Deputy Speaker. Majority Floor Leader. Assistant Majority Floor Leader yata siya. Hindi po kayo member nun, Assistant Majority Floor Leader kayo. Okay. Ngayon dahil Assistant Majority Floor Leader siya, hindi siya member, pinagmalaki pa. So tinanong ngayon ni ano, ni Richard Gomez, "Para saan po ba yung inyong privilege speech?" Ano pa, nambara pa. Kung nakinig ka lang, "If my colleague just listen to a while ago," bakit po may English accent? Ha? Kasi po na-realize nila si Luis Tro dahil may accent, matalino. Para magmukhang matalino, di ba? Na kung na, if my distinguished colleague only listen, hindi ko makuha pa eh. Di nag-English ng with American accent na matigas ang dila. Sabi ngayon ni ano, sabi ni sabi ni Richard Gomez, binalato ba siya eh. Akala, sana nakinig ka para hindi mo tinatanong, parang gusto ni gano'n. Kaya the reason why I ask Mr. Speaker, because we in the Committee on Drugs pala si Richard Gomez, natalakay na yung mga sinasabi mo. In fact, naipasa na natin yan. So yung gusto palang mangyaring pagbabago, gusto ni Erwin Tulfo, fencing. Gusto ni Erwin Tulfo na magkaroon ng, anong tawag doon, yung pagbabago sa batas, amendments, no? Gusto ni Erwin Tulfo na i-amend yung batas. Ang punto pala ni Richard Gomez, inamend na namin 'yan. No? Inamend na namin. Kung nakakasubaybay po kayo dito sa committee namin, naipasa na namin po 'yan. Last Congress. At ngayon po, kasama pa rin yan sa pinag-usapan. Alam nyo, kung ako yun, na-realize ko na, di ba? Kung na-realize mo na meron na pala, ay, meron na pala. Pasensya na, hindi ko alam. Tutulong po ako para, ano to, maging batas to. Di ba? Kaya siya napahiya eh. Kasi una, maring hindi niya alam. Ngayong nalaman na niya na nabago na nila Richard Gomez sa mismong gusto niyang baguhin yung batas. Ngayon yung gusto niyang pagbabago, ginawa na nila Richard Gomez. Kung ako yun, dahil ako naman ay may tiwala, hindi naman ako, mga inseguridad lang po yung hindi umaamin ng pagkakamali. So, ang pagkakamali niya, hindi pagkakamali dahil mahina utak niya. Ang pagkakamali niya, dahil may kahinaan ng kanyang utak. Thank you very much muna kay Bimbo Hernandez na nagbigay po ng $999 at kay Amik na nagbigay din ng $999. Amendment sa RA 9165, gusto niya, wag isamang media as witness. Ito maraming salamat Amik may researcher ako instant. Wag isama ang media sa witness sa mga drug raid at buy bus operation. Kaso, hindi niya alam na nasa Senate na dahil
laging wala sa session. Sponsored by 113 United Frontliners. Thank you very much kay Amik. United Frontliners ang kanyang So ibig sabihin, na-amend na po nila Richard Gomez, naghihintay na lang sila ng counterpart. Pero instead po, yun yung problema no? Instead, sabi ko nga, instead na aminin mo na nagkamali ka, dahil sa hindi mo lang alam, hindi ka nagkamali dahil mahina utak mo. Nagkamali ka dahil hindi mo alam na may ganun. Instead po na tumanggap ng pagkakamali, binago niya na statement. Kaya nga, dapat, una, galit pa siya kung meron na kayo niyan, kaya nga dapat madaliin ng Kongreso. Pahiya na naman siya. Hindi lang po minadali. Napasa na nga natin Alam niyo yung napasa na? Counterpart na lang ng Senate yung hinihintay. Tapos na So pahiya siya 2 beses na, no? Yung una, hindi niya alam na meron palang ganun. Tapos nagbuhol. Kaya dapat, yan ang mahirap sa Kongreso. Kaya tayo, nag-sermon pa. Siyempre, hindi papayag si Richard Gomez. Hindi naman po sa atin ang problema. Pasado na natin Ang problema yung Senate, wala pa silang pinapasa. Napahiya na naman siya. Kaya nga ako nag-privilege speech. Pero in English po to yung sagutan nila sa English Kaya nga ako nag-privilege speech para iparinig sa Senado. Dapat dapat binago niyo po. Privilege speech niyo po, yung pamagat, dapat for the Senate. Kaya po pahiyang-pahiya 3 instances sa isang tayuan. Saan po nag-ugat yung pagkapahiya ni Erwin Tulfo? Nag-uugat po yan sa hindi pag-amin ng pagkakamali. Nagbubuhol-buhol po. No? Hindi po kasalanan ng staff yan. Kasalanan niya ni Tulfo. Pinamukha na sa'yo na mali ka Nag-go ka pa rin, galit-galitan ka pa. Hindi po ubra sa mga matatalinong tao yung dadaanin mo lang sa galit. Mas lalo ka mapapahiya. Yan sinasabi ko sa iyo, Erwin Tulfo. At ito ang ating number 1. Hanggat maaga pa, mahirap po yan. Kasi po, ang ugali nila, hindi sila tumatanggap na napapahiya sila. Hindi sila marunong umamin na mali sila. Pag ang mga tao po, ang mga leader niyo hindi umaamin na mali sila, putya, durog yan. Si Tatay Digong nga, napakagaling na Bakit hindi niya in-insist yung federalismo? Kasama yan sa campaign promise niya. Napakinggan ko yung si Tatay Digong, very humble. Ang sabi ni Tatay Digong, ayaw ng tao yan, hindi pa nila naunawaan. Alam ni Tatay Digong maganda yung federalismo. Pero sinabi niya, ayaw ng tao, hindi nila alam Gusto nila direkta po bumoboto ng pinuno. Marunong makinig. Unlike ng president natin ngayon, ang dami ng umaangal. Ano sinabi? Okay, ito po yung sinabi niya, no? Although there's a lot of noise, that's all it is. It's all just noise. Hindi po ako naniniwala dyan. Basta may ingay, makinig ka. Ano yung cause ng ingay? 'Di ba? Lutasin mo. Yan yun Lutasin mo yung cause ng ingay. At yan po ang meron si Tatay Digong. Dami ng general pala, no? Panay general na to, dating general. At wag nyo pong sabihin na yung mga general na yan, walang impluensya yan. Marami po. Marami pong impluensya. Okay. Opo, tama po yan. Hindi porket magaling kayo mag-English, ay kayo ay matalino na. Okay. Punta po tayo rito sa iba pang balita. Ito, tirahin na po muna natin para makalimutan man natin yung iba. Kasi nung nakaraan po yung main topic ko hindi natalakay. Ito po, nirekomenda na po ng Quadcom yung crimes against humanity. Alam niyo po, hamon naman talaga yan ni Tatay Digong. No? Hamon niya yan. Kung meron kayong ebidensya
then file a case. Walang problema kay Tatay Digong kasi abogado siya, eh. Walang problema dahil hindi lang siya abogado, piskal ba tawag sa kanya? Hindi ko na matandaan kung ano yung termino. Okey. Kaya okey kay Tatay Digong 'yan, yung mga magsampa kasi diyan ang welcome to my ano, 'di ba, prosecutor. Welcome to my arena kumbaga. Welcome to my home court. Home court advantage 'yan ni Duterte, 'no? Kayo magsasampa sa kanya. Alam na ni Tatay Digong wala namang matatag diyan, eh. Masakit lang pakinggan kasi gagatasan tiyak 'to, eh. Dito muna tayo. Ako, home court 'yan ni Tatay Digong, 'no? Sasampahan niyo ako ng reklamo, abogado ko, kayong mga non, non-lawyers, 'no? Papasok kayo sa arena sa mundo ng mga abogado, kakainin kayo ng buhay ni Tatay Digong, 'di ba? Nakita na rin natin ang kasi noon nakikita ko mukhang ang script nitong Quadcom para ipakuha kasi hindi ko alam kung nadulas o talagang sinadya na sinabi ng napakahusay na si Dan Fernandez na pwede raw kunin ng kahit sino. Kahit ICC pa yan, pwedeng kunin yung mga impormasyon na nakukuha. But knowing yung kalidad ng mga impormasyon na nakuha nila sa kanilang investigasyon dyan, wala po eh. Kasi hanggang sa huli, ayon kay Asierto, sino nagko-corroborate kay Asierto? 'Di ba? Yung mga hindi haharap na mga testigo, yung mga nagtatagong testigo, kailan sila haharap? So nakita ko, wala talagang kakaso-kaso si Tatay Digong. In fact, nung siya ay pumunta sa Quadcom at hinarap sila, gutom na gutom nga sila eh. Kumbaga, kiniklickbait, clickbait lang sila ni Tatay Digong sa waiver eh. Para silang mga asong naglaway lahat eh. Na. Ngayon na, Mr. President. Ngayon na tayo magpirmahan. Bakit bukas pa? Ngayon na. Eh nung sinabi ni Tatay Digong, bakit ako lang? Bakit hindi kayo? Parang mga asong nag-atrasan eh. Teka muna, hindi naman kasama kami usapan. Utot nyo. Bakit ako lang ang magwe-waiver? Bakit hindi kayo kasama? Biglang sa tunay na korte po, yung lahat po ng mga convicted, hindi po tinatanggap yan bilang mga testigo. Hindi po sila, karamihan po ng mga convicted, no? Kasi po, sa korte po talagang totoo, ang una pong battle po yan eh. Hindi po yung mga sinasabi ng witness ang pag-uusapan nyo. Pag ikaw defense, gigibain mo muna yung witness. Kaya masaya po ako na ikokorte nyo na finally. Kahit wala naman kayo talagang matibay na ebidensya. Ikokorte nyo na. Di ba? Kasi mapapahiya lang kayo eh. Tinitiyak ko sa inyo, hindi po masasampa pa yan. Dahil sisikat lang lalo si Tatay Digong pag sinampa yan. Tandaan nyo, nakaka 2-0 na si Tatay Digong. Sinampa ni Franz Castro. Hindi pa nga nag-a-appear si Tatay Digong sa mga korte. 2-0 na. Sa mga sinasampan nyo, madadagdagan pa kayo, 3-0 na. No? Okay. Una po, kung lahat po ng inyong mga testigo ay mga, lalo na po nakabilanggo, convicted at nakabilanggo, di ba? Ang sabi nga eh, itong testimonya mo na to, yung ibig sabihin yung iyong affidavit na ginawa laban sa Pangulo ng Pilipinas. Ikaw ay may malaya na gumawa ng affidavit sa piling ng yung abogado na ikaw ang namili. Doon pa lang eh.
Paano mo sasabihing malaya ka, eh, nakakulong ka nga? Hindi po ba? Paano mo sasabihin na malaya kang nag-execute ng iyong affidavit, eh, nakakulong ka nga, eh. Kaya nga, papaano dun pa lang, eh. Hindi po malaya yun. Kaya nga ang tawag sa kanila, persons deprived of liberty. Mga taong pinagkaitan ng kalayaan. Paano mo sasabing malaya ka nag-execute ng iyong affidavit kung hindi ka malaya literally, kung hindi ka malaya physical, 'di ba? Kaya durug-durug po 'yan kung 'yan lang po. O yung isa naman hindi nagpapakita. Sabihin mo i-produce niyo yung witness niyo dahil ganyan po sa korte. Ang dami po nadi-dismiss kaya nga po pinoprotektahan yung mga kaya nga po may nauso yung tinatawag na ano, eh, na, witness protection program. Yung mga witness kinakailangan yung proteksyonan. Eh, kung ang witness mo ay nagtatago, gusto lang mag-appear sa yan po yung mga witness nila, eh. Kaya po hindi okey, punta na po tayo rito sa iba pa. So, ako masaya ako, 'no, pero siyempre si Bato at si Go hindi sila masaya. Kasi alam nila ito'y bahagi, lalo na si Senator Bato. Alam niyo si Senator Bato kasi ano siya, eh, nabuhay po siya sa mundo ng mga maginoo. Igalang kita, igalang mo ko, 'no? Nag-upkat ako. Hindi po ino-offer sa'min 'yan, eh, lower section 'di ko po alam 'yan. Nung ako'y estudyante, hindi ko po alam. Kung na-offeran ako niyan, yun siguro pagkakamali ko. Pinakamalaki kong pagkakamali dahil totoy na totoy ako nun. Dinadala ko sa lower section ay sa higher section. Nasiyahan ako sa lower section, eh. Masayang-masaya po ako. Okey, balik tayo rito sa kaso kay PRRD. Hindi po iindahin 'yan. Oh, 'di ba? Section A kasi siya. Ngayon po yung dito, yung mga viewers natin, mas marunong pa sa inyo 'yan, sa inyong mga nakikinig sa ano. Dito po, araw-araw kami nagle-lesson dito. Okey, balik na tayo rito kay PRD. Hayaan niyo ng mag-overtime tayo ngayon, ngayon lang naman, eh. Bakit natin, sasayangin yung chance natin. Masaya po, eh, kasi ang tagal ko pong higher section. Nung nalipat ako sa Bulacan, na lower section ako, puta okey na ako. Sabi ko, galing. Balik po tayo rito. Balikan natin yung kaso ni PRRD. Alam niyo, kay PRRD wala lang 'yan kasi abogado siya, politiko siya. Si Bongo sanay rin dahil ang tagal niyang alalay ni Pangulong Duterte, alam niya na yung mundo ng pulitika, eh, 'di ba? Alam niya na pasikot-sikot. Kay Bato yung galit kasi nabuhay si Bato sa very honorable na sitwasyon mula sa PMA, kabalyero, 'di ba? Tapos naging PNP chief siya, tapat, hindi nagpayaman, 'no? Nag-conduct ng war on drugs, kinalaban yung mga komunista nung siya ay bata-bata pang pulis. Tapos nung naging chief police siya ng Davao, komunista, droga, lahat. Dinala niya in national level. Yung naglingkod sila ng tapat, eh. Very emotional si Bato. Ang sabi nga ni, Senator Bato, alam ko yung ginagawa nila para hindi kami manalo ni Senator Bongo. Hindi niya iniinday yung kaso, eh, yung pagkapanalo. At 'pag natalo kami,
Wala nang boboto sa impeachment kay VP Sara. Wasakin natin 'to ngayon. Hindi naman masasampayan pero sapat na 'yun. Kaya lang i-counter natin 'no. I-counter natin ginagawa ng mga 'to sa mga Duterte. Wawasakin nila ngayon para pagdating ng impeachment, less. Pag nawasak nila si Bato at saka si Bongo, hindi nila mawasak si Duterte. Yung mag-amang Duterte, hindi nila mawasak eh. Hindi nyo rin po mawawasak si Pastor Kibuloy, si Marcoleta, ngayon si Bongo, tsaka si Bato, Senator Bato, hindi nyo po kayang wasakin. 4 na po ang boto ni Sara Duterte dahil ipapanalo po namin yan, sigurado. Isasama pa namin si Philip Salvador. Ganyan po kaimportante yung pagboto natin. Huwag nyo pong maliitin. Winawasak nila yung mga posibleng bumoto, no? Hindi po dapat. Winawasak nila yung pagkatao. Akala nila kontrolado pa nila yung narrative sa mga tao. Ano sabi ni Senator Bongo? Pumapalakpak kayo lahat. Nung nagko-conduct ng war on drugs si Pangulong Duterte, nagpapalakpakan, same people. Yung mga taong pumapalakpak ngayon, yung head nga nila, di ba si Barbers, hindi lang pumapalakpak, pinupuri pa ni Barbers. Pinupuri pa ni Barbers yung war, pagko-conduct ni Pangulong Duterte ng war on drugs. Kapuri-puri pa kay Barbers. Ngayon, kinukundinan ninyo. Yung taong nagpatahimik, naroon na po tayo, malapit na po tayo sa maging anong tawag doon, yung narco-politics na tayo dapat. Naawat ni Pangulong Duterte, hindi po pinakamalaking kriminal si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Siya po ang nagligtas sa Pilipinas mula po sa narco-politicians, narco-politics. Kaya po, kung yung may nagko-question pa rin ng mga tapat kay Duterte, kung ku-questionin nyo pa rin yung pagiging tapat ni Duterte, yung pagiging tapat nila kay Duterte at hindi nyo iboboto dahil sa hindi ko po maintindihan na paninira kay Batogo, Marcoleta, Kibuloy, Philip Salvador dahil artista, anytime sila pipiliin ko. Vic Rodriguez, yung 3 nating abogado, Hinlo, Lambino, at saka to si Bundok. Oh, may natitira pa ba? Si Chavit din. Putya, tsak yan, tapat kay Duterte yan. Kinakailangan po hindi may boto po si VP Sara. Huwag po kayong